ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Is to give me the President the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to. This is one tool that we will have to have. Nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Zamora. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month, Madam Chair. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Madam Chair, Chair. I want that deleted in the record. Can the chair hear the proper motion towards I striking make a motion, out from the Madam record? Chair. Honorable Zamora. Madam Chair, I move to strike those statements from the record. Objection. Damdaming Bayan. Objection pa siya. Ay, naka talaga. Ito pala yung tinatanong mo kahapon, Dr. Ruela Aguila, ha? Ayan, mukhang, ganda lalaki pa naman itong si Congressman Bong Suntay, ha? Di ba yung mga sasakyan niya dyan sa Quezon City, Superman pa nga yung kanyang logo, yung S niya logo ng Superman. Ayan, dapat kung Bong Suntay, dapat ka lang. Okay na maging naughty. Ayan, ayan, pwede ka na maging maginoong bastos. Ayan, pero huwag naman in public, huwag naman sa tinuturing kayong honorable pagkatapos sa session o hearing sa Kongreso, ganyan po ang sinasabi ninyo. Damdaming Bayan. Well, sa bagay, di naman maitatatwa yan kung pribadong usapan, mga ganyan, di ba, makuyang maating, napag-uusapan yan, yung mga usapang lalaki. Actually, meron di usapang babae. Kung mga nagbibidahan mga lalaking ganyan, ayan, okay lang in private, ha? Pero, ayan, maski mga kababaihan, di ba, mga ating, kayo rin yung mga ganyan, ha? Sino ba yung nagpag-golf dyan sa Wakwak Golf and Country Club? Ikaw yata, parang Elmer Ngo, ha? O si Romel Sitin. Naging guest minsan dyan si
Sino nga ba yung shota ni Adarna? Si Derek Ramsey. Ayan. Siyempre, artista, ha? Ang dahil mga chiching doon na pa-selfie. Ayan. Tapos sabi nung isa pogi-pogi talaga ni Derek Ramsey. Ayan, sabi niya. Sabi niya, Malu, ha? Ayan, si Derek Ramsey, pogi-pogi. Ayan, macho-macho, ha? Kanin na lang ang kulang. Ulam na. Daming bayan. Ay, nako talaga. Magandang umaga, Pilipinas. Welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Daming bayan. Good morning, Mr. President. Ayan, tama po. Ayan, marami ang sumasang-ayon. Ayan, humingi siya ng special powers, ha? Mula sa Kongreso. Kayang-kaya ni Senate President Tito Senian, ha? At saka si Manong Speaker Faustino Boji III. Kailangan po yan, Mr. President, ha? Ayan, siguro suspindihin o kaya bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo dahil nga sa nangyayaring giyera pa rin dyan sa Middle East po, mga kuyang, mga ating. Ayan. Although na may mga tumututol, ayan, itong kuya mo, Mayor West Gatchalian, si Senator Win dyan sa Senado, parang tutol yata na suspindihin o bawasan ng excise tax. Ayan. Pati yung interview ng 2x2 kanina, si Commissioner Ariel Nepomucero ng Bureau of Customs, siyempre mababawasan kanilang kita, ha? Hindi mako yung kanilang target collection. Ayan. Pero kung utos ng presidente, sino may sabi niyan? Sabi kahapon, okay lang na magsakripisyo ang gobyerno, ha? Abay, basta huwag mahirapan ang ating mga kababayan. Tama nga naman, ganoon ang dapat, ha? Dapat po ang epekto ng sa ating mga kababayan ang priority dyan. At kung ilang bilyon ang malulugi sa gobyerno pagka sinuspindi ang excise tax sa petroleum products, Secretary Ralph Recto, ha? Abay, sino nga bang Finance Secretary ngayon? Ayan, abay, may solusyon dyan, Senator Ping, ha? Siguro ang solusyon po dyan, mahibigan, kung ilang bilyon ang malulugi sa gobyerno kapag sinuspindi ang excise tax, ha? Abay, ang kailangan lang siguro dyan ni Secretary Sharon Garin, ha? Pwede ba ipatawag yung mga Marines, ha? At bawiin yung 805 billion na diniliver ng mga Marines. Siguro yung 805 billion, kung totoo yan, Senator Ping, abay pwede ng pantapal dito sa mawala sa ating kung sinuspindi o bawasan ang excise tax sa petroleum product. Daming bayan. Pero nasa ating linya po, mabigyan si Energy Secretary Sharon Garin. Abay, alamin nga natin kung pabor ba, ayan, ano ba ang nakita nating Energy Secretary? Pabor ba siya na suspindihin o bawasan ang excise tax sa petroleum products? Secretary Sharon Garin, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Secretary. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Ay, magandang umaga po, Secretary, ma'am. Ayan, ang sabi ng Pangulong Marcos kahapon ay baka daw po sa hingi ng tulong, ayan, sa Kongreso na bigyan siya ng emergency powers kaugnay sa pagsuspindi o pagbabawas ng excise tax sa petroleum products. Ano po sa tingin ninyo, Secretary Garin, ma'am? Tama po ba ito? Ang naman ng Presidente, yung sinabi niya kahapon, is willing to talk to Congress, no, and giving him the authority to suspend. Temporary lang naman yan, hindi naman buong taon na kung kailan lang kailangan. Mm-hmm. So, ang pagkakaintindihan ay pag-aaralan dapat ng Congress together with the economic managers po. So, sa DOE naman po, energy kami, no? Fuel yes, ma'am. kami. So, kung ano may makakatulong sa mga
bumibili ng fuel or gumagamit ng elektrisidad, we are always supportive of any measure that can lower price naman talaga. Ayan, di siyempre, kayo po ang Secretary ng Department of Energy. Definitely, kukonsultahin din kayo ng Presidente kung ano po ang impact, Secretary, pagka binawasan o kaya suspindihin ang excise tax sa petroleum products. Ano po? Opo, pag-uusapan naman, kung sa DOE po, anything na makakatulong po sa kababayan natin. Pero hanggang energy lang naman kami, pero mas malaki pa ito, malawak pa yung issue kasi kailangan i-balance din ng finance natin, ng BBM natin, kung kaya ba na mawala itong, hindi naman 300 billion yata yan pero partial lang kasi temporary lang, hindi naman buong taon yan Ayan. So ano po sa tingin nyo ang dapat, Secretary Garin, suspindihin o bawasan po ang excise tax sa petroleum products? Kung kaya po ng bansa natin na mabawasan po ang collections ng gobyerno, kung kaya po at sige pa rin yung servisyo ng basic services ng gobyerno at hindi affected po yung servisyo ng government, then kami po, we are supporting that. Pero the decision making siguro dapat i-analyze na maayos para hindi naman mabulhabog buong bansa. Na mawala yung ibang proyekto dahil sa ganito o baka mayroon namang ibang paraan. So that should be a decision of our economic managers. Ayan. Ano pa ang nakita nyong paraan, Secretary Garin, ma'am, kung hindi po suspindihin o bawasan ng excise tax sa petroleum products? May mga nakita po ba kayong options, paraan? May mga paraan po na meron po tayong current na program po na pag tumaas po yung presyo ng per barrel ng crudo na $80, pwede nang magbigay ng ayuda sa mga drivers natin. Kasi ang pinakamalaki po sa assessment natin, pinakamalaki epekto nito yung sa diesel. Opo. Yung ginagamit ng mga jeep natin, mga public utility natin, yung ginagamit talaga ng mga kababayan natin. So, dahil dyan, baka tumaas yung kawawa naman yung driver, kung hindi mo taasan yung pamasahe. So, dapat hindi ma-protectionan yun. So, dapat subsidy sa mga drivers natin o kung anumang ayuda mabigay natin sa mga pasahero nila. Ito po, hopefully, temporary lang itong problema natin. Yan po makakatulong po. Or even po sa mga ayuda ng DSWD, may mga para-paraan naman. Pero yun nga, isa na diretso na ayuda is one also na solution is yung pag-lower ng excise tax. Kasi bawas per liter yan So, decision na yun ng Kongreso. Ito po, kailangan call for them na pag-usapan na kung ano yung gusto nila. Ayan na, Secretary, sabi kasi ni President Donald Trump 4 to 5 weeks maari itagala ng giyera sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Pagka umabot po ng ganyang 5 weeks, isang buwan, Secretary Garini, gaano kalaki ang impact nito? Ayan, pagka ganyan ba umabot, kailangan ba tayong magrasyon ng langis? Or ano ang nakita niyong impact, Secretary Garin, ma'am? Okay. Ang supply, dalawa yung issue mo dyan, yung supply at yung presyo, Yung supply naman, ito po talaga, hindi ako mapakali nung una ko narinig na to, na may gera doon. Pero sinigurado po natin, meet namin kaagad yung mga oil companies. Meron po, sufficient pa yung supply natin, hindi natin problema yan ngayon. Ang presyo naman, wala, ang mangyayari talaga kahit isang araw, 2 araw lang to, talagang tataas yung presyo ng international market. So tataas din tayo kasi halos mga 80-90% galing doon So tataas yung presyo at kung sabihin mo pag 2 linggo lang sana, lang yan temporary, yung tawag nila na shock lang, mag-a-adjust naman yan kagad. Pero pag mga 4 weeks, medyo malaki po yung damage ng gera na to sa international market ng fuel. So, baka kahit mag-stop man kaagad ng 4 weeks,
At ang epekto nito mas mahaba pa kaysa sa 4 weeks po yung ang epekto ng gera sa gasolina. So, I hope naman shorter naman than 4 weeks. Sana tapusin na nila kagad kasi apektado tayo. Wala nga tayo doon, pero apektado po yung Pilipino po. So, ang epekto talaga nito is the increase in the price of fuel sa gasoline stations talaga po. So, that's something na kailangan siguro i-revisit natin yung ating mga sistema at baka naman nataraan. Kasi ngayon, hindi talaga namin, wala kaming powers to dictate the price of fuel right now. Ayan, alam natin ma'am, of course, worldwide ang effect nito, hindi lang sa Pilipinas. At sa panig ng mga oil companies, Secretary Mama, wala ba kayong planong kausapin sila na makipagtulungan din para wag naman masyadong taasan o kaya wag masyadong siguro baka pwedeng bawasan din ng konti yung kanilang income, ayan, bilang parte na rin ng kanilang corporate social responsibility, ika nga. Papa, kinausap namin po, mag-meeting kami ulit mamaya na kung pwede dahan-dahan lang yung increase, ano? Kasi mas magaan pag dahan-dahan, at least alam nyo na kung kailan, kasi once a week yan naman nag-i-increase yan or nag-a-adjust, ano? So para, kasi, tapos pero yung iba, yung mga driver natin, more than once a week naman yung pag-gas nila. So para ma-schedule na nila bago tumaas pa, meron na silang chance, more chances every week na magpagas ng pag-gas, ano? Tapos humingi kami sa kanila, dagdagan pa nila yung diskwento sa mga public utility natin. No? So, okay naman sila. Babalik sila kami ngayong araw, pag-uusapan ulit kasi kailangan naman pag-usapan nila ng company nila, ng mga board nila, kung anong pwede nila ma-offer. So, very receptive naman sila. Pero sana po, yun nga, more discounts pa para, kasi hopefully, we believe na temporary lang itong problema natin. Pagka umabot, Secretary Garin, ma'am, ng more than $80 per barrel ang crude oil, magkano ang epekto nito? Gaano pwedeng itaas naman ang presyo ng crudo dito sa atin per liter halimbawa? Kasi nagko-compute kami, di ba, once a week yan, every Tuesday nag-a-adjust ang presyo. Dapat once a week yan, ireklamo niyo po kung more than once a week yung pag-adjust nila ng presyo. Na-umpisaan na yung Tuesday kahapon, ano? Opo. So dapat yan tuloy-tuloy na yan buong linggo. Mag-a-adjust na sila next week lang, next Tuesday. Paano namin kino-compute yan? Hindi naman kami nagdidikta na estimate lang namin tapos sasabihin lang sa amin ng mga oil companies ko ano yung adjustment. 5 araw po yung kailangan namin na datos. Kasi ang presyo po ng crude oil po sa international market, parang stocks yan, yung paakyat pababa sa buong araw yan. Every 5 minutes siguro may baba, akyat. So, hindi ko po masabi kung ano pa yung presyo kasi 2 araw pa lang yung magpase. 2 days pa lang tayo. So, kung mag-estimate na kami, baka naman mali yung estimate ko at baka ako naman may kasalanan. So, kung hintayin lang natin hanggang mga weekend siguro, masasabi na namin magkano increase. Pero, eto na sigurado, mukhang talagang aakyat siya. Talaga, hindi mapipigilan, ano po? Hindi talaga natin makontrol ang nakakalungkot yun kasi puro imported kaya nga talagang binibilisan namin lahat ng kontrata for expiration. Diba marami na, may mga malampayan na tayo na extension, mga ganun. Pero medyo dapat kasi ginawa na natin to 10 years ago. Pero sige lang, never too late, at least yung mga anak natin ay makikinabang na meron na tayong, hindi na tayo mag-i-import ng oil. Secretary, may magagawa po ba ang Department of Energy? Isa na lang po, itong issue ng kasi pagka nagkaroon ng konting problema sa Middle East, ganyan, ang mga oil companies kinabukasan na taas ka agad ang presyo. Di ba may 15 days na inventory naman sila? Bakit yung mga inventory na ng 15 days, bakit naman mura ang pagkabili? Bakit naman tumataas? Wala ba tayong power doon sa DOE para pigilan yung ganitong sitwasyon na Secretary, ma'am? Dahil po sa oil deregulation at tinanggal po ang powers ng DOE, ng gobyerno,
para mag-regulate ng oil companies, no, ng oil industry. So wala po tayong powers to dictate kung ano yung presyo. Yun, isang din na appeal namin dati pa yan, nung undersecretary pa lang ako, ngayon secretary pa lang ako, i-revisit natin yung oil regulation. Kasi nawalan ng powers yung gobyerno. Batas yan eh. So, ang pwede lang namin, kung may abuse, mga ganon, pero kaso pa yan. So, hindi siya yung pwede namin diktahan. So, isa yung sana na magandang So, what we try lang ngayon is, pinapa-control lang, pinapa-obligan namin sila na mag-report sa amin kung ano yung mga adjustments. Binabantayan namin yung presyo sa mga gas stations na walang mag-aabuso. O baka ngayon, baka ayaw nila magbenta dahil alam nila tataas yung presyo. Diba? So, totoo yan. Hindi pwede namin gawin. Ang presyo, hindi namin makokontrol. Kung palagay namin may abuso, kapailan lang ng kaso or ng investigahan. Pero we cannot dictate them before nila i-impose. So yun po yung problema talaga ng sistema natin. Siguro, it's time to revisit the oil regulation. Ayan, maganda yan, Secretary. At noon ay binalak yata na bilhin ang Petron, Secretary Garin, at willing yata si Don Ramon ang ibenta. Ayan, wala bang plano ang pamahalaan na bilhin ang ibalik ang Petron sa gobyerno para pang neutralize ba sa iba pang mga oil companies, Secretary, ma'am? Pambalanse. Nagdagal yung budget ng fuel, baka. pero alam niyo, kami pinakamaliit na budget. Wala kaming financial means. Kami isa sa pinakamaliit, second to the smallest budget among all agencies. Pero kami hindi pinakamalaking contribution sa National Treasury. Pero yan po, isang option din po yan. Pero hindi pa po, wala pa ako naririnig na official or puro lang mga kwento-kwento na about the petrol refinery. Pero ngayon, dito, ayusin na natin pag natapos na natin itong problema. Pero isa po, magandang pong idea yan para medyo may konting stay, o mukhang role ang gobyerno sa oil industry natin. Ayan. Secretary Garin, ma'am, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning, Secretary. Thank you po. Good morning po. Mahabigan Energy Secretary Sharon Garin. Daming bayan. Ayan, binenta-benta kasi. Mahabigan, babalikan natin alam pang mga issues. Ayan, pero ito muna, pasok mo natin yung report mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Leta? Saan ba ang lakad ng presidente ngayon? Siya ba'y may out of town trip ulit o sa Malacanang lang? May dadaluhan. Aba, pupunta pala rito sa atin naputol si Let. Ayan. Aba, ang Pangulong Marcos pupunta raw dito sa Pasay. Ayan. Pupunta si Mayor Calixto. Ayan. Rubiano. Ayan. Dadaro na po sa Philippine-Korean Business Forum sa Pasay City. Standby, Let. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo, si Jay. Ayan. Insider o outsider? Oras Kabagis, Justice Samga Erlan. Ayan. Oy, kumusta ang fasting natin? Justice Japar Di Maampaw. Ayan. Nakita mo yung blood mo na kagabi. Ayan. Tapos na ba ang Ramadan? Kaya na magtatapos ang Ramadan, ha? Oras Colonel Alex Ikinari Zambrano. Ganap ng alas 8:39. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Oras sa Sister L. Take two lakay. Wala po si Sister wala L. Sister L. Oras, Miss Jackie. 8:46. Oh, bilis na oras. Ayan. Ikaw, Miss Jackie, ha? Ayan. Abay, galit ka rin ba kay Congressman Bong Suntay? Medyo lakay. Kasi sakto sakto, Women's Month ngayon. Oo nga pala, Women's Month nga pala ngayon, ha? Ayan. Hindi man lang naging maginoong bastos, ha? Tsaka yung mga ganun nga naman okay lang in private na biro-biroan. Pero pagka ganitong
nasa hearing ka, session sa Kongreso, live pa sa ano, di ba? Ayan Sa tuloy. social media. Ayan, kinuyog tuloy. Ano, ha? Ang bihira man to si Kong Suntay. Ayan, pati si ano, ha? Si kapatid ni Ann Si Curtis. Jasmine. Si ang pangalan? Jasmine. Jasmine. Ayan, nagagalit na rin. Ayan. Hindi nakatulog lang. Abay, ayaw to ng mga taga-Gabriela, ha? Ayan, yung Gabriela Party List, ha? Ayan, pwede bang imbestigan to ng Ethics Committee? Dummy. Bayan. Pero sandali lamang, Ninong Sherwin, saan ka ba ngayon at ano ba ang word of the day natin? Pero alamin mo natin ang, nga pala, ha? Nako, maraming umaaray, Miss Jackie, ha? Ikaw may nagsusugal? Hindi po. Sa stock market. Ayan. Ang dami daw nalugi, ha? Ayan, bagsak ang stocks ngayon, ha? Ayan, yung mga di natin maintindihan yan. May mga blue chips pa sila. Oo. Masyadong hybrid yan. Masyado nga pang mga may kaya. Pang maraming pera yan. Mga share sa mga stock market. At hindi lang yan, abay, bumili ka na ng dollar, Miss Jackie, ha? Abay, tumataas ang dollar, ha? Ayan. Magkano ba kahapon ating business correspondent, Ninong Michael is my guy, umabot na sa 58.45 yata kahapon. Ayan. Mamaya malalaman natin ang latest. Dummy. Bayan. Pero eto na ang latest ngayon. Oy, sabi nga pala ni Secretary Gibo. Ayan, good morning. Naimbang bigat na po, Secretary, ha? Ang sabi ng Defense Secretary Gibo Teodoro, ayan, huwag daw mag-alala. Ayan, hindi daw madadamay ang Pilipinas sa giyera ng Amerika at Israel laban sa Iran. Ayan. Kasi laki yung medyo yung iba tinatanong yung sa EDCA kasi 'di ba may mga EDCA sites tayo. So hindi ba daw yun kumbaga magagamit? China naman doon. Ayan. Ay naka, sana nga hindi gagawin ni Xi Jinping yan. Kasi may statement din yung mga magbabarkada, ha? Yung tatlong bugoy din na magbabarkada. Si President Vladimir Putin, Xi Jinping, at saka itong si Kim Jong-un. Ayan. Ng North Korea. Ayan, kinukondina yung ginawang pag-atake ng ng Amerika at Israel sa Iran. Kasi kakampi nila ang Iran. Ayan. Dummy. Bayan. Yung mga drones ni Khamenei ng Iran mukhang made in Russia. Ayan. From Russia with love. Wala bang made in China? Ayan. Siguro iba itong made in China kaya parang hindi naubusan ng drone ang maraming supply ang Iran, ha? May sticker ba yun? Grabe, ha? Ayan. Dummy. Bayan. Latest mo na, Miss Jackie, mula sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos dadalo sa Philippines-Korea Business Forum sa Pasay City. Alamin natin ang detalye mula kay RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Jackie Lakay, muling magkakasama sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung sa Philippines-Korea Business Forum na gaganapin sa Conrad Hotel sa Pasay City ngayong umaga. Layo ng aktibidad na isulong ng dalawang bansa ang Vision 2030 para sa target na 20 billion bilateral o $20 billion bilateral trade hanggang sa taong 2030. Pakay rin ito na magtatag ng mga pamamaraan para mapalakas ang pandaigdigang kalakalan. Kapwa layunin ng Pilipinas at Republic of Korea na makamit ang pangmatagalang pag-unlad sa pamamagitan ng strategic partnership sa mahahalagang sektor. Kabilang dito ang manufacturing, enerhiya, kabilang ang nuclear energy at mga infrastruktura. Lakay? Hindi ba, ano pala nung South Korean President?
Lee Jae-myung. Lee Jae-myung. Ayan, hindi ba binenta si Presidente Marcos ng fighter jets? Ayan. Kasama lakay sa mga Kasama? Sabi ko na nga ba Ayan, Kasama lakay sa mga kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at Korea, yung pagbili ng mga kagamitang pangdepensa. Ayan, dapat na ganyan din ang gawin ng ating mga ambassadors Ayan, kasi mga head of state yan Miss Jackie, di ba? Pag nagpunta sa ibang bansa, syempre, binebenta yung kanilang kalakal. Ang ano nila, fighter jets, mga armas din, mga barko. Ayan. Naalala ko tuloy si Ambassador McKinney. Ang pangalan ni Kenny, Miss Let, yung US Kenny Lakay? Yung Christy Kenny, ayan. Ang galing din na saleswoman yan, ayan. Binentahan si Kapitan Lucio ng PAL, ng ilang 777 Boeing jet. Oo. Samantala yung mga aeroplano natin hindi makalipad sa Amerika, yung mga malalaki. Anyway, so yan, sana nga ay maganda at sana binenta rin ni Presidente ang ating mga OFW sa South Korea. Ayan, na marami pa mabigyan na employment doon. Kasama lakay ang people-to-people ties sa mga kooperasyon. Okay, so ano na ang latest, Abay, dun sa excise tax, kinausap na ba si Senate President Tito Sen at Speaker Boji D? Lakay, binanggit niya pa lang dun sa press con niya kahapon, pero nakita mo naman, di ba, mayroon kaagad mga naihaing panukala kagaya sa Kamara. So, ang sabi naman ni Presidente ay yan ay ikinukonsidera pa lang dahil sa harap nga nung nagpapatuloy na tensyon doon sa gitnang silangan. Ang sabi ng Presidente ay maaaring ikonsidera yan kapag umabot sa higit $80 per barrel ang halaga ng krudo sa world market. Bawal ba sa protocol mislet yung ang Chief Executive, ang Presidente ay ipatawag yung Senate President Speaker sa Malacanang na kausapin? Okay lang idaan to sa PLLO. Wala na si Adrian Bersamin. Kung PLLO Secretary Dong Mendoza, Secretary na sa Senado, Abay, sino na ang PLLO Chief ngayon, Miss Let? Ang PLLO ay, teka lang i-check ko lakay. Ayan. Bang bago. Ayan. Yung mga kaibigan natin, mga senador, mga congressmen, cabinet secretaries, wala bang unethical ba ipatawag ng presidente ang speaker at senate president? Imbitahan na pag-usapan yan, ganan? Hindi naman lakay siguro bawal kung mayroon talaga silang kailangang pag-usapan. Sabagay, para sa bayan ito Ayan. Okay nga, Rod. So, yan lang schedule ng presidente ngayon. Pupunta ng Pasay. So far yan lakay. Ayan, di pupunta ng Middle East. Wala daw lakay, hindi ba? Amerika nga pala. Tuloy ba yung biyahe niya sa Amerika, Miss Let? So far lakay ay kailan yan? Wala pang pagbabago sa schedule lakay. Kailan yan? March 8 lakay yung binanggit. Sa linggo na. Next week. Baka di siya maasikaso ni Donald Trump busy sa gera. Ang police dog of the world. Ayan. Pati mga Democrats galit na kay Donald Trump. Ang sabi illegal war ang ginawa ng Amerika sa Iran. Nagtatalo-talo na rin sila. Sinabi mo. Ay nako. At saka hindi lang yan. So far lakay dun sa biyahe niya wala pang binabanggit na mayroon silang meeting ni US President Trump. Ganun ba? Akala ko yung meeting kay President Trump. Ano ba ang sadya ng presidente sa Amerika? Mangangampanya lakay para sa ating posisyon sa United UN Nations? Security, lakay Security Council. Ang chairperson ng United Nations Security Council si First Lady Melanie Trump. Ayan. Abay, kaya marami na nagtataasan ng kilay,
National Security Council ng UN. Melanie Trump ang Melania Melania ba? Akala ko Melanie Marquez. Nalala ko si Idol Senator Lito Lapid eh. Sen, good morning. Ayan. Melania pala, hindi Melanie. Melania. Ayan. Iba rin si Trump, Anyway, sige. Ano ikakampanya natin sa UN? Laki yung ating sa UN Security Council na non-permanent seat. Non-permanent seat? Ng Pilipinas, para sa 2027 to 2028 term. Member sa Security Council? Oo, Lakay, UN Security Council. Mga nagiging members lang ng UN Security Council, Miss Let, yung mga malalaking bansa, katulad ng Big Five kung tawagin, America, Russia, China, UK ba? France, mga ganyan. Pero ito ay sinabi ni Miss Let is non-permanent seat. Anong ibig sabihin nun, Miss Let? Oo, may isang taong termino, 2027 to 2028 yung binabangkit. Ayan. Akala ko may ikakampanya tayong magiging Secretary General kasi naalala mo, naalala ko sa current events natin nung elementary high school, Miss Let, ang kauna-unang Pilipino naging Secretary General ng United Nations. Ito ay time ng tatay ng presidente, Pangulong Ferdinand Edelin Marcos Sr., ang Ilocano, taga-Tarlac. Ayan, kamag-anak ni na Congressman Romulo, Carlos P. Romulo, Miss Jackie. Baka hindi mo natanda ng history mo, social studies mo, aralin panlipunan. Ayan. Ayan. Okay nga, Rod. So, yan ang latest mula sa Malacanang, Miss Claire. Oo, Lakay. At saka kasama din dun sa pakay ng Presidente, Lakay, ay magsasalita siya dun sa 70th session ng Commission on Status of Women. Ayan, napapanahon na yung national... ipadala natin si Bong Suntay. Hindi uubra doon Hindi uubra doon. Lakay, oo. Baka ipambala ng drone ito. Baka hindi pa papasukin. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Balik sa inyo, Lakay at Miss Jackie. Daming bayan. Maraming salamat, Miss Let. Ayan, naku, eto na, Ayan, ito na ang ninong ng bayan at alamin natin, Miss Jackie. Ayan, ang word of the day. Ano ba ang ating word of the day ngayon? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ito na nga ang ating Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Ito ba ang word of the day natin? Ito hindi mo rin inabutan na Miss Jackie. Ayan, para napag-usapan ng giyera, Alam mo yung kinompos ni John Lennon ng Beatles yan nung kasagsagan ng Vietnam War naman. Ayan, gera-gera din. Dati pa pero hanggang ngayon, very relevant pa din. Yes, ninong ng bayan. Ayan, ano ang, Miss Jackie, ano ang word of the day natin? Ang ating word of the day ay imagination. Imagination. In Tagalog, imahinasyon. Cebuano, Handurawan. Ilocano. Ilocano, Ilocano. Wala bang walang nakalagay. Ilocano, ang imagination sa Ilocano ay arapaap. Ganda ng term, arapaap. Ayan. Ang imagination naman, Lakay, ang sinasabi ito, kaya imagination ng ating word of the day ay sharing imagination of women is objectification. Sabi daw po yan ni Bong Suntay, Congressman. Pero sabi ng mga kabayan na sexist remarks. Happy Women's Month. Women's Month pa naman, Ayan, Nelia Sancho. Ayan, sino nga ba nasa Gabriela ngayon? Ayan, kukuyog itong si Bong Suntay. Iboboy ko to sa darating na eleksyon. At ninong ng bayan, ayan, nasa Rizal pala siya.
Lakay, Barangay Rizal, Taguig City. Barangay Rizal, Taguig City. Okay, ninong ng bayan na Sherwin Alfaro. Marami ba ang nag-i-imagine dyan? Nag-i-imagine na sana ay, okay lang sana mag-imagine na, ay sana matapos na ang giyera sa Middle East. Sana ay hindi manganib yung ating mga OFWs doon. Sana ay hindi po gutumin yung mga OFW natin sa Israel. Nasabi ni Ambassador Eileen Menjola kahapon, ayan, pinoproblema na ang supply nila ng pagkain. Nakakatakot din naman kasi. Okay, tawagin mo si Ninong ng Bayan. Ang ating Sa Diesel H at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa Diesel H! Ayun nga, ang ating ninong ng bayan ay ang ating Malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nasa Barangay Rizal, Taguig City. Andyan ang ating ninong ng bayan, RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin! Yes, maraming salamat Sister J at Lakay. Sana hindi na-imagine ni Congressman yung tatlong dalaga doon sa likod. Yan, yung tatlong dalaga. Baka mamaya, paano nai-imagine dyan ni Congressman? Sasabunutan sila ni ng ating mga ladies dyan. Talo si Congressman, tatlo sila. Oo, pag yung imagination ang nagtrabaho, masyadong malikot. Pero etong winner natin hindi malikot to dahil nag-iikot to dito sa Barangay Rizal dahil area niya itong Barangay Rizal. Tama sir. Kapitan ba siya? Christian Nieves po. Christian Nieves From Coca-Cola. Oh, Coca-Cola. Agent ng Coca-Cola. Ayan, nasa Cokes pala kayo. Nakikinig ng Diesel H ngayong umaga. Ako bakit nakikinig ka sa Diesel H? Since talagang pinapakinggan ko to, alas 4 pa lang ng madaling araw, nakatutok na ako pagkagising ko. Aba, alas 4 pa lang ng umaga, pinapakinggan mo na si Chadeli, ha? Ayan. Yes, sir. Si Nakises, ayan. Okay, kuya, matagal ka na sa Cokes? Yes, sir. 18 years na po. Ayan, kayo po ang may-ari ng Coke ngayon? Hindi, sir. Hindi, yung bodega dyan. Yung bodega. Kayo po ang manager dyan sa bodega yata ng Coke yan, kuya? Hindi naman, sir. Malayo pa tayo sa ganun. Ganun ba? Ayan. Lakay sila yung nagdadala ng supply. Account developer. Account developer pala ang tawag dyan. So kayo po ang may hawak ng supply ng Coke dyan sa Taguig? Yes, sir. Aba, galing-galing naman. Dahil kailangan ni Kuya ng panulak, Sherwin. Siyempre, itutulak pala. May panulak ng Coke, ha? Abay, kailangan ngayon kailangan niya ng itutulak. Ayan. Pambara. Ayan. Ayan, para makabili ng pandesal, pandikoko, pandiregla, pandimonay. Bigyan mo na 1,000 si Kuya. Ayan. Dahil palagi ka nakatune in sa Diesel H. Sino pa mga announcer sa Diesel H? Siyempre, si Manong Lakay Deo Macalma. Si Lakay Deo Macalma. Ito meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Ayan, pambili mo ng Pepsi yan, ha? Ayan. Kalaban yun, sir. Kalaban ba yun? Kalaban daw. Ayan, baka bawiin yung yung... Naku, 18 years na siya din Lakay 18 years. Baga, mga taga-Cokes, ayan. Tanungin mo ang word of the day para madagdagan pa ang premyo ni Kuya. Yun. Word of the day, sir. Kasasabi lang kanina, sir, imagination. Aba, imagination. Imagination, nakuha mo ang ating word of the day. Ito ang Diesel H medium component. Hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng Diesel H. Alagang Astron, alagang maasahan. At hindi lang yan, meron ka rin tatanggapin na grocery bag mula sa ACS at sa Diesel H. At ang pinakabago, pinakamabango, pinakamalaki, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stay-Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At hindi lang yan, kailangan ng labahan, hindi mo na kailangan labahan, isusuot mo na ang pinakabagong disenyo ng t-shirt ng DZRH, hawak ng pinakalumang tao. Teka muna, kulang yata. Asan yung sombrero ni Kuya? Di ba may sombrero tayong DZRH? Lakay, meron pa tayong DZRH sombrero. Yan, at meron pa siyang DZRH
umbrella na matatanggal. Ayan, Oo, sakto. Mainit na ang panahon eh. At saka, kuya ha, ayan, gusto mo nga tumagal yung medium, ayan nga, isuot mo ako yung sombrero mo DCRH. Ayan, ang pogi-pogi, oh. Ayan, ayan. Bagay. Bagay na bagay. Ayan, abay, magugustuhan ni Ann Curtis yan. Ann Curtis. Huwag mo na dagdagan, kuya. Ayan. Ayan, kuya, yung yung medium component na, ayan, para maalagaan mo ng todo yan, may instruction yan sa likod. Ayan, para hindi masira yan, para tumagal yan, may instruction sa likod. Kailangan ang baterya niyan, ayan, motolite. Ayan. Pagkatapos, may isa pa instruction dyan, kuya, para hindi masira yan, ha? Huwag Yes, sir. ililipat sa DCBB, DCMM. Ayan, DCRH lang yan. Masisira solid yan. tayo, sir. Ayan, DCRH. solid. Yun. Yan ang gusto kay kuya, ha? Ayan, mabuhay ka, kuya, ha? Ayan, Yun, maraming salamat, sir. mabuhay ang mga taga-Cox. Ayan. Yun, mabuhay, sir. Ba't Paparamdam yung tatlo doon sa likod. ganun ba? Ilan sila? Mga beauty queen namin yan, sir. Para hindi masira ang cuties, bigyan ng payong sila, Sir Win. Ayun. Meron sila din sa isang umbrella. Ayan, mga angels ni kuya. Ayan, anong pangalan nila, kuya? Batiin mo na nga rin sila para marinig din sila mula Apari binabati hanggang ko na Tawi-Tawi. Binabati ko po sa bodega namin dito sa Docola, sir, si Ate Tess. Ate Saka po Tess, sila Alaysa, Rivera. si Ann. Ayan. Ann Curtis. Ayan. Yes, sir. Ayan. Curtis po. Ang gaganda ng mga angels mo, kuya. Okay, kuya. Maraming salamat. Okay po. Good morning. Maraming salamat Ayan, po. ingat Good po kayo morning. dyan. Mabuhay tayo, sir. Mabuhay po At kayo. syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na tumutok sa DZRH, baka na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Batal para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. And so this is Christmas. For we can fall strong. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Dito po sa DCRS mahabigan ni kahit may gera sa Middle East. Ayan. Tuloy po ang Pasko dito sa amin. Araw-araw po ay may gina Aguinaldo, Miss Jackie. Pero standby man ang Milky Rigunan. Ano na ang gagawin kay Congressman Bong Suntay? Hindi ba maginoong bastos ito? Hindi pa yata nagsasalita ang mga taga-Gabriela. Wala pang reaksyon ng mga taga-Gabriela rito, ha? Ayan, standby Edniel Parosa, standby Raymond Dadpaas. Oy, Raymond, ha? Pakisabi kay Senator Ping, ayan. Ayan, nagre-reklamo si Manang Aimee, baka pwedeng ipatawag yung mga 18 Marines. Ayan. Alamin kung saan pinagdadala yung 805 billion pesos. Ayan. Abay, kung mabawi natin yan, kung kanino pinagbibigay yan. Abay, pantapal yan. Ayan, sa pagbabawas ng excise tax sa petroleum products. Di ba, Miss Jackie? Ang laking halaga nun Sobra-sobra pa. Ayan, oo. Yan ang kailangan natin. Standby Milky, standby Edniel Parosa, standby Raymond Dadpaas. Oras, Miss Jackie. 9:10 ng umaga. This time check is brought to you by Oras, Miss Jackie. 9:15. Ayan, pero bago ang report ni Manang Milky Rigunan, alam po niyo mga kuyang mga ateng, good morning classmate, Kong JJ Romualdo, ha? Abay, Boy Pekson at parang Manding Bahakan. Alam po niyo sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalit ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya ng inyong classmate sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Kailangan nyo ito mga classmates, ha? Dahil malaking tulong ito, kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At anong senyo, ha? Nakakasabay pa tayo sa ating mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. Kasi parang Manding, ayan, Boy Pekson, Kong JJ.
Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Classmate Big Bilyones. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Naku, Attorney Nobol, Berwol Sipul, Cornelio Samaniego Discaya III. Bakit lang din ito ni Carly? Ayan, kasi si Carly Discaya po mahabigan ni nako, may love letter pala sa iyo, Senator Tito Sen. Ayan, Ratol Sipul. Ha? Ayan, ano ba itong love letter ni Carly Discaya kay Senate President at kay Senator Ping? Kaya mamaya pag uwi nyo, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Sandali lang po mukhang madamdamin yung love letter ni Carly Discaya kay kanino naka-address, Miss Jackie? Kaya Senate President Tito Soto. Kay Tito Sen. Ayan, kay Senator Tito Sen, Kuyang Sir. Ayan, handwritten pa yata yan, di ba? Maganda ba ang penmanship ng kontraktor? Okay naman, nababasa. Di ba, kontraktor ng mga engineer, architect, maganda ang penmanship niyan ng mga architect, di ba? Ayan, alamin nga natin ang latest mula sa Kamara de Representantes. Daming bayan. Report mula sa Kamara, kapangyarihan na suspindihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ipinapataw na excise tax sa oil products manggagaling sa Kongreso. Sino nagsabi niyan? Alamin natin. Akala ko ang report niya si Bong Suntay. Tanungin natin mamaya. Mamaya. Bago niya natin matanong si kay Bong Suntay, anong sabi ni Nelia Sancho at Maita Gomez ng Gabriela? Ayan. Ayan, ang Gabriela Party List representative na pala ngayon, lakay ay si Sara Ilago. Oo nga pala. Sara siya Ilago na. Kinastigo nga ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago ang anyay hindi katanggap-tanggap na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay hinggil sa naging imagination nito sa aktres na si Ann Curtis. Ayon nga kay Ilago, ang pagbabahagi ni Suntay ng kanyang imahinasyon tungkol sa isang babae, ano man ang dahilan, ay tahasang pambabastos at pag-objectify sa mga kababaihan. Kaugnay nito, iginiit ni Ilago na dapat maglabas ng public apology ang naturang congressman. At giit ng Gabriela Party List Representative, walang lugar, lalo na sa pamahalaan, ang anumang pambabastos ng mga public official sa mga kababaihan at patuloy silang sisigaw ng pananagutan sa mga ganitong kabastusan. Matatandaang inulan ng batiko si Suntay nang ibahagi nito sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon na nag-init at nakaramdam siya ng desire nang minsang makita niya si Ann Curtis, ngunit hanggang imahinasyon na lang umano ito. Dapat bang sinasabi sa publiko yan? Ayan. Kaya nga siguro si Bong Suntay ginagaya ang dating Pangulong Digong. Bastos ako, walang hiya ako, bastos ako, walang hiya ako. Ayan. That is a freedom of expression. Ayan, baka sabihin ni Bong Suntay, freedom of expression naman yan. Ayan, tawagin na nga natin si Manang Milky. Ayan, pero ang report ni Manang Milky kaya yung sa excise tax. Excise tax sa langis. Yun muna ang kanyang report. Ang detalye magmumula kay RH12, Miss Milky Rigunan. Miss Milky. Mamaya na si Bong Suntay lakay. Mas mahalaga ito. Sige, ayan. Yung may kinalaman muna sa kabuhayan natin, ha? Ayan. Pero binabahasa, lakay at Jackie. Palagi ko, di mananalo to sa darating na eleksyon. Oo. Mismong si Quezon City Mayor Joy Del Monte nananawagan. Hindi daw ito katanggap-tanggap sa mga kinatawa ng Quezon City. Kaya dapat mag-apologize itong si Congressman Bong Suntay. Pero bago yan, lakay at Jackie, kailangan ng pag-aproba ng Kongreso ang gagawing pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinapataw na excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ang paliwanag ni Marikina Representative Miro Kimbo, ang chair ng House Ways and Means Committee, para ng mga plano na suspindihin ang fuel tax para maibsan ang epekto sa consumers
ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Kimbo, hindi ito maipatutupad sa pamagitan lamang ng executive order. Nasa ilalim ng saligang batas, kailangan magpasa ng batas ang Kongreso. Paliwanag ni Kimbo, dapat kumilos ng mabilis ang gobyerno para maagapan ang epekto sa ating ekonomiya ng conflict sa Middle East na magre-resulta sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Dapat anyang tiyakin ng ibibigay na karapatan ay naayon sa kapangyarihan ng Pangulo para makakilos sa harap ng mga extraordinary circumstances. Una rito, tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. III ang buong suporta ng Kamara para may pagtulungan sa Senado at pag-aralan kung kinakailangan na amyendahan ng batas para mabigyan ng Pangulo ng sapat na kapangyarihan. Samantala, kay Jackie, ngayon naman didesisyonan ng House Justice Committee kung sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago magsimula siguro ang hearing, Lakay, baka magpaliwanag na ang paborito mo ngayon, si Quezon City Representative Bong Suntay. pero bago si Bong Suntay, ayan, nakita ko tong video mo kay Congressman Miro Kimbo, abay, saan nagpa-stem cell ito? Ayan. Parang batang-bata, parang high school, Ayan. Alam mo na, Kay, di ba, hindi... Pagka makasalubong ko to sa kalsada, di ko makilalang si Congressman Miro Kimbo ito, ha? Oo. Nung ilang kongreso yata siya naging kinatawan ng Marikina, pero pinalitan siya. So ngayon, 20th Congress, kinatawan siya ng Marikina. At kakaiba, batang-bata si Congress. Kaya nga ha? Saan nagpa-stem cell to? Sa Japan, sa Germany, sa Bangkok? Itatanong natin yan, Lakay. Ano lang yan? Vicky Bello lang yan. Ayan. Baka skincare lang daw, Lakay. Nasa alagang angel face ba yan? O ano yung alagang eskinol ba yan? Akala ko na kay Kokoryu. Kokoryu, ayan. Baka si Madam Estela Suarez Kimbo, ayan, Kokoryu, ayan. Hindi, mamahalin yun. Mga bag pa lang nun, mamahalin nun, saka sapatos, Hindi, baka Korean skincare sila. Ano yung mga mamahalin yung makeup sa na babae? Madami, Lakay, ganun ba? Iba-iba yun, Pero ang siguro ngayon, Lakay, ang trending kasi ngayon, mga Korean Korean skincare, Korean makeup, dahil nagpapabata nga siya ng baka idol niya yung mga K-pop, mga BTS tuloy. Iba yun, Lakay. Okay, wala natin si Miro Kimbo. Ayan, pakitanong ako ang anong sikreto niya man ng Milky, ha? Ayan. Mamaya, Lakay. Nakikiling siya nitong house ko nito. Ayan, alagang Estela Kimbo lang yan. Kaya ganyan, ha? Siguro gabi-gabi ini-eskin ulit ito. Ayan. Okay, so anong nangyari na kay Bong Suntay? Ayan, may mga panawagan yung mga kapwa mamabata at binanggit nga ni Jackie yung stand ng Gabriela. Meron din mga posisyon din ang ilang mga miyembro ng LGBTQA+ dito sa Kamara. Si Congressman Percy Sendanya, ang sabi nga niya ay hindi daw dapat sinasabi ito ng isang mamabata. Unang-una, Lakay, offensive, uncalled for, at irrelevant. Yung naging statement niya. Tsaka gasmati pa siya, nanindigan, ayaw mag-apologize yata noong una, Noong una, astig, Kasi nung after niyang sabihin niya, Lakay, hindi man lang nag-apologize kaagad? Ambush interview sa kanya, pero ayaw niyang bawiin mayabang pa kasi ng reaction. Kasi Superman daw siya Di ba nakikita yung mga ban niya sa Quezon City na may letter S na Suntay. Yung S niya ay Superman logo. Ayan. Hindi pali pa rin siya. Dahil sobra ang bashing na inabot niya sa SOCMED at sa mga kasamahan niya dito sa Kongreso, baka mamaya, Lakay, ay humingi na ng paumanhin dito sa ginawa niyang statement. Yung sinasabi kanina ni Jackie, nang makaramdam siya na nakakaiba daw. Nang makita si Auntie. Nag-init daw. Ayan, siguro mag-iinit ang ulo nito pagka binoykot ng mga ito, ng mga kababaihan. Ayan,
si mismong si Mayor Joy nga, Lakay, ng Joy Quezon City, ay na sa kanya na kailangan niya Nanawagan siya kailangan niya apologize. Hindi niya daw papayagan yan na ang kanya mga kinatawan sa QC ay ganyan na mga sinasabi. Tsaka Miss Milky at Lakay, ngayon Women's Month ngayon. Teka muna, ito bang si Suntay, binata ba to? May asawa, may pamilya? Hindi ko alam, Lakay, pero kung i-google ni Jackie yan, lumalabas ang pangalan noon nasa kontrobersya ng maghiwalay ang isang sikat na showbiz couple. May Sa hiwalayan daw, involved Lakay. siya sa hiwalay ng showbiz couple, ganon? Oo. Third party siya? Umano. Third party si Suntay? Aba, talaga. Homewrecker pala ito. Hindi naman. Okay. Pero ang sabi ay napagkamalan lang daw siya. I-google na yan, Lakay ni Jackie. Tulis ba yan? Matulis ba itong si Bong Suntay? Ayan. Sa bagay, kung ganun mga remarks niya, Ayan. Anyway. Ayun ang gamitin yung isang term. Ayan, pangit. Maginoong bastos na lang sana. Ayan. Pero yung cut nung hearing, Lakay, ay na-report ko na kagabi. Kung gusto mong pakinggan, pwedeng iparinig na lang ng RHTV. Na-play ko na kanina sa intro natin. Nasawag mo ng Lakay. Hindi rin siya dapat bigyan din ng airtime. Oo. Hindi na dapat bigyan ng airtime, Lakay. Ang mga kababaihan din ay nagagalit din sa sinabi. Dahil sinabi niyo yan ni Jackie Milky, ayan, iban na natin si Bong Suntay dito. Hanggat hindi nag-a-apologize. Ayan. Alam na natin, Lakay, baka mag-apologize naman sa hearing ngayon ng House Justice Committee. Ayan. Loko ito si Suntay, ha? Ayan. Kung ganito, offensive ba ito? Tiis na lang ako ng mga Pilipina. Maganda pa, mabango pa. I'm not trying to be derogatory, but nothing beats the Pilipina. Maganda, mabango, lahat na. Ano nang Milky Jackie? Yan ba ay compliment o sexist remarks? Miss Milky, kayo muna. Naging controversial yan noong panahon ni former President Digong Duterte. Ayan. Sabi niya That is a freedom of expression. Bawal din ng sipon, Mr. President Dong. Ayan. Bawal na yan, Lakay. Okay nga, Rod. Ayan. So, lesson learned from Congressman Bong Suntay. Ayan. Lalo pagka nagsasal in public, ha? Ayan, mga official gathering na ganyan, occasion, event, dapat maging maingat tayo. Ayun, Lakay, ni-research ko na kasi yung family ni Bong Suntay. Ang lumalabas dito, meron siyang anak at mayroon siyang asawa, kaso hindi ko makita kung ano yung pangalan at kung sino yung asawa niya. Pero meron din kasi siyang mga post na kasama niya ang kanyang family, kumpleto daw ang kanyang family at mga anak. Ayan. Hindi kaya outside ko lang mo kay Macy's ito. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Mana Milky. Magandang umaga, Lakay, Jackie. Balik sa inyong dalawa. Daming bayan. Ayan tuloy. Nawala yung focus tuloy sa Middle East. Ano to? Social anesthesia? Naku po. Napunta kay Suntay. Anong report ni Enyel para sa Miss Jackie? Peking anunsyo ng work at class suspension dahil sa war tension, pinaiimbestigahan na ng PNP. Detalye sa report ng RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Jackie, walang basya ng kumakalat na peking anunsyo sa social media hinggil sa nationwide work at class suspensions dahil sa mga tensyon, dulot pa rin ng gera sa gitnang silangan. Sa opisyal na pahayag ng Philippine National Police, iginit itong walang bantang seguridad ng bansa na maaaring magdulot ng naturang abiso. Pinaimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Anti-Cybercrime Group ang naturang post at nagbabalang magpapataw ng kaukulang legal na hakbang laban sa mga nasa likod dito. Batay sa misleading announcement, suspendido raw ang pasok sa trabaho at eskwela mula ngayong Marso 4 hanggang 6. Urang na nagtaas ng high-tech alert ang PNP para maiwasan ang posibleng spillover.
Ngunit liban sa seguridad ng mga ambassador at mga embahada, iginit ng pulisya at militar na walang direktang epekto sa kapuluan at gera sa Middle East. Samantala, lakay at gagawin... Edniel, sandali. Bago ang bitawan yan, Edniel, ayan, yung mga EDCA sites, safe ba ang mga yan? Ay, yan ang isang issue rin dito ngayon. Baka mamaya targetin daw yung EDCA sites na yan. Madamay daw tayo. Oo, lakay una sa lahat, kung galing sa Iran, hindi naman naabot dito sa atin, masyadong malayo. Wala silang intercontinental ballistic missile na naabot sa ng Pilipinas. Pero siguro kung mayroon man lakay, kagaya nung pagsugod sa US Embassy ng mga release, siguro mga ganon, mga security issues na mga ganong scale. Pero wala naman daw nakikitang direct threat, yung AFP, DND, NSC, kahit PNP nga, dito sa mga EDCA sites lakay na nandito sa ating bansa. Siyam yan dito sa ating Pilipinas. Okay. So ano pang issue? In-inspection lakay, lumabas na ako sa ng Camp Grame, in-inspection ni Public Works Secretary Vince Dizon itong Marikina Integrated Flood Mitigation Road Project ngayong umaga. Ibinida dito ni na Mayor Maan at First District Representative Marcy Chidoro itong road dike at walkway construction sa kaba ng riverbanks na ginagawa kasabay ng pagpapalalim ng Marikina River. Wala pa mga opisyal na anunsyo pag-asa ng pag-init. Sinabi ni Dizon, mahalagang masilip ng maaga itong mga flood control project ng bawat LGU bago ang panahon ng tag-ulan sa kalagitnaan ng taon. Pero kahit patapos na sa 2027 itong proyekto sa Marikina, abinado si Secretary Dizon, kulang pa ito sapagkat hindi pala konektado sa ilog ang drainage system. Doon naman sa bahagi ng Sumulong Highway na binabaharin kapag maulan. Nabatid na isang taon na delayed itong Sumulong Marikina River connection dahil sa kawalan ng pondong aabot sa 175 billion pesos. Pero pangako ni Dizon, sabi ko sa mga reporter kanina, didiskartehan ito ng DPWH. Hindi siya konektado pa sa Marikina River. So, ang konektado pa rin sa Marikina River dun sa bitin na portion, yung mga maliliit pa rin ng drainage natin na lumahan. Diba? So, hindi pa siya fully utilized. Ibig sabihin, malaki nga yung dadaluyan ng tubig dun sa portion na napalitan na, pero pagdating dun sa portion na hindi pa tapos, para siyang mag-iimbog na naman. Ang tinig ni Secretary Vince Dizon. Ako sa Edniel Parrosa, DZH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Kawawa naman si Secretary Vince Dizon na Miss Jackie. Sa pagiging workaholic yung mama, ayan, nangangayay siya, lalong tumatanda ang itsura. Hindi katulad ni Congressman Kimbo. Ayan. Sec Vince Dizon, ayan. Yun, dapat siguro mag-usap sila. Oo, hingi ka ng beauty tip kay Congressman Miro Kimbo. Ayan. Siya bumabata hamak naman matanda si Congressman Kimbo sa'yo. Ayan. Pero mas bata siya sa'yo ngayon. Ayan. Sec Vince Dizon, ayan, hingi ka ng beauty tips kay Tsaka beauty rest siguro muna. Ala, itong si Secretary Vince Dizon parang jeepney driver na yata ito Jingle na lang ang pahinga. Ayan. Abay, dahan-dahan lang, hinahinay, Ayan. Halos buong Pilipinas na ata ang at saka hindi lang yan. Puro problema ang hinaharap niya. Diyos ko, pagkaganda naman ang trabaho mo, talagang tatanda ka agad. Abay, sa tingin kay Secretary Vince Dizon, mukhang golden boy na tuloy siya ngayon. Ayan, hindi na 38. Ay, naka talaga. Buhay. Feelings. Ano kaya ang feelings ni Kong Bong Suntay ngayon? Nothing more than feelings. Nagiinit pa ba? Nagiinit pa ba? Trying to forget Alam mo, Congressman Bong Suntay, feelings of love. Kung init ng katawan ang pinag-uusapan, kailangan yung sandali lamang, Ayan, sandali lamang, putulin mo natin yung feelings na yan, Flash Report. Flash Report!
Last report, Miss Jackie. VP Sara Duterte dumating sa Taguig City Prosecutor's Office para ireklamo ng perjury ang nagpakilalang dati niyang bagman na si Ramil Madriaga. Ang detalye magmumula sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Dumating si Vice President Sara Duterte dito sa Taguig City Prosecutor's Office para ireklamo yung nagpakilala niyang dating bagman na si Ramil Madriaga, kasama yung legal counsel na si Atty. Paulo Panelo Jr. Personal na ihahain ng bise yung reklamong perjury sa umano'y dating aide. Nagtangka yung ilang media na magtanong o tanungin ng ilang detalye tungkol sa reklamong ito, yung pangalawang Pangulo, pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag, pero nangako naman siya na ang magbibigay daw at haharap sa mga mamamahayag mamaya ay yung kanyang abogado. Sa panayam natin kanina kay Atty. Panelo, sinabi niya na basihan daw dito sa reklamong perjury yung tinatawag na Madriaga affidavit. Matatandaan, sinabi ni Madriaga na personal umano siyang nag-deliver ng malaking halaga ng pera sa ilang individual matapos iutos ng pangalawang Pangulo na nooy Education Secretary rin. Inakusahan din niya si Duterte na tumanggap ng 2022 campaign fund mula sa mga drug lord at Philippine offshore gaming operators. Sinabi rin ng kampo ni Madriaga na 2 beses niyang binisita siya ng Vice Presidente sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City para umano harangin yung kanyang mga aligasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sino yung lawyer? Ba't hindi si second gentleman ang lawyer niya? At si Man Scarpio Berry, ayan. Anak ba, si Secretary Panelo ba yun o anak ni Secretary Sal Panelo? Anak lakay ni Atty. Salvador Panelo, yes, lakay. O parehong abogado. Yung irereklamo ni VP Sara Duterte, nandito lang nakakulong. Nakakulong? Nakakulong ba? Ba't anong kaso? Ba't nakakulong yan? Anong? Parang, lakay, hindi lang ako lakay sigurado, pero batay dun sa mga nabasa ko, lakay, correct me if I'm wrong, parang kidnapping yata lakay, pero yung mga karagdagang detalye lakay, lakay, ang sinasabi nga lakay ng kampo ni Madriaga noon, hindi ba, 2 beses daw siya na binisita ni VP Sara Duterte. Sa kulungan. Kanyang kulungan, yes lakay, para daw harangin yung kanyang mga allegation lakay. Ayan, yung pala yan. Okay, Rod. Ayan, so perjury ang final na kaso ng Vice President. Ihahain pa lang lakay dahil ilang minuto pa lang yung nakararaan nang siya'y dumating dito sa Taguig City Prosecutor's Office. Antabayanan natin lakay kung makukulit natin ang pangalawang Pangulo na magbigay ng pahayag sa mga mamamahayag. Nandito nasa loob ng korte. Kakarating-rating lang. Kakarating-rating lang lakay. Nauna lang sa kanya ng ilang oras lakay si Atty. Paulo Panelo Jr. lakay. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat Miss Giselle Ricafort. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Giselle Ricafort mula sa Taguig City Prosecutor's Office. Mag-file po ng perjury. Ayan. Perjury? Ba't hindi ba pwedeng libel case? Ayan. Anyway, mamaya malalaman natin yan, ha? Pero speaking of feelings, alam mo, Congressman Bong Suntay, ayan, kung init lang ng katawan ang iyong naiisip, kailangan dapat yung init na yan, Congressman. Yung natural ba? Ayan, kailangan natural yan. Ayan. Yung natural na init sa pagmamahal. Ayan. Para siyempre ang epekto niyan, natural na kaligayahan. Ayan. Kailangan ni express love naturally gamit ang honeymoon tea. May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init na iyong damdamin, making each night honeymoon with Mrs. Suntay. Ayan.
Pag si Ann Curtis, grabe ka. Ang honeymoon herbal tea, Congressman Bong Suntay, ay mabibili po sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sa lang, Kong. Ayan. Sobra-sobra sa pork barrel mo, ha? Ayan. May flood control project ka rin ba? At yan ay mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan ng honeymoon herbal tea para express love naturally. So din Kuyang Stanley Tan, ayan, Cesar Bautista, nababati ng happy birthday kay Mayor Jun Inares na Antipolo City. Birthday pa rin ni Mayor Jun. Ayan, Kuyang Kiko Cruz, Kuyang Rodan Deliso at Kuya Ben Alegre, ha? Ayan, Mr. Michael is my guy, parang Biklima, ha? Kailangan niya ang feeling si minsan huwag ibinubulalas yan in public. Di ba? Noble Greg Cayabyab, ha? Kuyang Lito Villarosa, ha? Ayaw yan ni Mr. Opet Velasquez, ha? Ayan. Dapat ano tayo, ha? Maging maginoo. Maginoong bastos lang. Oras, Miss Jackie. 9:42. Ang oras na yan ay hatid sa inyo And Sister L. Naku ma'am, wala po si Sister L ngayon. Naku, dami naghanap sa'yo, Sister L. Ayan, nasaan si Sister L? Medyo under the weather lang po ang ating Sister L. Nagpapagaling. Ayan po, nagpapa-beauty rest lang siya. Ayan, ano mga gamit niya? Kokoryo, Angel Face, Victoria's Secret. May makeup ba ang Victoria's Secret o mga ang alam ko lang kasi lakay may mga pabango sila. Ganun ba? Pero sandali lang mga Raymond at batiin lang natin na happy birthday si Romulo. Ayan, birthday pala ni Romulo ngayon. Ayan. Sinong Romulo yun? Romulo Caralipio aka Morley Alinyo. Ayan, ay Morley. yung pangalan. Romulo ang tunay niyang pangalan. Parang ikaw talaga, tagal-tagal mo nang kasama si Morley, di mo pa alam ang tunay niyang pangalan, ha? Masanay kasi akong tinatawag siyang Tita Morley. Ayan, natawag namin sa kanya sa tundo Mulong. Ay, Romulo. Happy birthday, Tita Morley. Ayan, happy birthday, Morley Alinyo. Naghihintay dito sa news center. Wala ka pang paramdam. Ayan, wala pang breakfast. Ayan. Eto magpapa-breakfast si Noble Pong De Leon, ha? Ayan. At saka si Kuyang Stanley Tan. Good morning, Kuyang. Ayan, maraming salamat sa suman. At happy birthday din kay Mayor Junjun Inares na Antipolo City. Binabati ni of course, Governor Ito. Ayan, kumusta na, Gob? Ha? Abay, kumusta mga paderby natin ngayon dyan? At happy birthday, pagbati rin mula kay Konsehal Marbacani at Cesar Bautista. At happy birthday din kay Masi o Macy Payumo. Ayan, binabati ng mga batang Project Force na Julius Palisok. Ayan, ay, kumusta mga kapitbahay natin dyan sa Project 4 Julius, ha? Ayan, kumusta na si Kapitana Ani Balolong tsaka si paring Nika Balolong. Ayan, sa mga taga Tamblot Project 4, Kalanchaw Project 4. Ayan, magandang umaga sa inyo. At mga brethren, ha, yung mga kuyang natin sa Jose Rizal Masonic Class number 22, sila ay nag-imbita sa kanilang public installation ngayon, March 4 sa Grand Lodge, ha. Incoming, sabi ni Berosiful Robin Go, ay good morning Kuyang Robin Go, ha. Mapita. Abay, taga Cotabato City, andito sa Jose Rizal Lodge. Ayan, incoming Worshipful Master Christopher Jude Yuque, Senior Warden McDonald Abe. Ayan, talagang McDonald, hindi Jollibee, ha. Ayan, at Junior Warden Neil Louis Yucarisa. At ang guest of honor speaker, most worshipful General Tomas Guntang Rentoy III. May iba pang lakay. May nagbe-birthday din Sino sa pa? ating lakay, sa ating drama department. Happy birthday kay Phil Cruz. Oh, si Phil Cruz, si Direk, ang director natin sa DCRH sa drama. Ayan, sabi niya ngayong birthday ko magpapakain ako para kay Urot. Ayan. Get well soon, Urot. Ayan, Lionel. At happy birthday din kay Ma'am Luz Ugot ng Bureau of Customs,
DHL sa may NAIA Terminal 3. Ba, Ma'am Luz, ugot. Ayan. Binabati ka ni Commissioner Ariel Nepomuceno at Kuyang JM Puno. Happy birthday. Report mula sa Senado. Senator Ping Lacson handang kausapin ang abogado ng 18 ex-Marines. Oh. Ang detalye magmumula sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Nagpahayag ng kaandahan si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na kausapin ng abogado ng 18 ex-Marines na dati ba ng mga security detail ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico sa kanyang ex-account. Sinabi ni Lacson na bukas siya sa pakipag-usap kay Atty. Levito Baligo upang ma-reconcile lalaman ng testimonya ng 18 nitong mga kliyente. Para sa senador, bahagi ito ng pagkahanap ng katotohanan, ngunit hindi dapat may sasakripisyo ang integridad at kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa testimonya ng 18 ex-Marines, 805 billion pesos ang sinasabing diniliver na sa mga politiko at opisyal ng gobyerno na galing sa kickback sa mga flood control project. Umaasa naman si Senator Amy Marcos na ipatatawag ang 18 ex-Marines para umalap sa investigation ng insulto sa kanyang inikain ng Senate resolution. Aminado ito na hirap paniwala na hawak ng isang tao sa katauhan ni dating Congressman Saldico ang 805 billion pesos. Sabi ni Marcos, kung may mahuhuling nagsisinungaling, kapag sumalang sa investigasyon ay maaari naman itong kasuhan upang maparusahan. Sa ngayon, wala pang takdang araw kung sakaling maipatawag ang nasabing mga testigo. Raymond, tama si Senator Amy, si Manang Amy, ha? Ayan, kung nagsisiyong itong mga Marines, di kasuhan, ha? At saka malay mo, totoo yung mga sinasabi nila. Kailangan natin yung 805 billion, ayan, para pantapal dun sa babawasan dun sa excise tax sa petroleum products. Di ba? Pwede bang mababawi pa kaya ang mga yon? Baka mamaya na-convert na sa Bitcoin. Naitago na. Naitago na. Oo, ayan. Raymond. Ayun, yun ang inaasahan natin dito, pero wala pang takdang araw kung sakasakali na may patatawag itong mga nasabing testigo, Mayor. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula dito sa Senado, mamayang umaga. Ano meron? Mag-meeting naman yung Senate Ethics Committee para pag-usapan yung mga reklamo na inihain laban sa mga senador. Akala ko Raymond ipapatawag si Bong Suntay. Umabot ng Senado. Baka sa City Council pa lang patatawag. Magagalit sila. Talagang may laking problema ito. Baka di naman manalo sa next election ito. Sakto, di ba? Parang distrito din yata ni Mayor Gay yun eh. Yung districtor eh. Ganun ba? Tamang-tama. Ibang klase. Medyo nakadidismaya din. Medyo kilala ko din yan. Nakakasama ko din yan dati eh. Ganun ba? Hindi ganyan Mag-Ginoo dati yan. Ewan ko ngayon, bakit kung kailan naging DDS, naging bastos na. Ganun ba? Ano yata ginagaya yata si dating Pangulong Digong hindi naman siya hindi naman bagay sa kanya. Ayan yung ayan. Unless na aminin ni Bong Suntay na bastos ako. Ayan. Walang hiya ako. Ayan. Unless na aminin niya nga ganon. Ayan. Pasensya na, bastos ako. Walang hiya ako. Ganun ba? Okay na, mapapatawad na siguro. Okay nga, Rod. Pagkakilala natin sa kanya, Mayor, kaya bigla medyo marami talaga nadismaya sa kanya. Ay siguro tingnan natin na lang na Mayor kung maging epekto sa kanya dahil ang kawawa dito yung mga anak at mga pamilya. Si Mrs. Mga bata pa naman yung mga anak dito eh. Mabubuli yung mga anak sa school nito. Ang tatay mo ganyan. Bastos. Okay, maraming salamat, Raymond.
Mula dito sa Senado, ito si RH Conte, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Naku, ipasok mo si Aris number 23, Edwin Duque. Pambihira kayo. Kanina alas 4 pa naka-standby. Malo, ngayon mo lang ipapasok. Pambihira naman kayo. Oo. Ayan, sige, papasukin si Edwin. Anong report niya? Report ni Edwin Duque ay 2 tubo ng Maynilad sa Grace Park, Caloocan, aksidenteng nasira ng DPWH. Hala. Tubig magdamag na tumatagas. Hala. Ang detalye sa report na RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Miss Jackie, Mayor Deo. Kung bibilangin mo mula pa kahapon ng hapon hanggang ngayon, abay, drum-drum na tubig na yung nasasayang mula sa tubo ng Maynilad. Makaraang matamaan ito ng gumagawang construction. Ito yung sa ilalim ng project ng DPWH. Pero ito'y gawa ng kanilang kontraktor. Ang reklamo, Mayor, ng mga residente, dahil walang pakialam yung mga nagbubungkal ng kanal na tinatamaan na yung kanilang mga tubo. Perwisyo at sila yung naapektuhan dahil mahina yung daloy ng tubig. Kamakailan lamang ay isa ring malaking tubo rito sa lugar ang nabungkal at halos magdamag ding tumutulo. Kung kailan nagtitipid ng tubig ang Maynilad para sa supply sa ating mga babayan, ganun-ganun na lamang natatapon dahil sa kapabayaan ng mga kontraktor. Parawagan ng mga LGUs na sana'y umaksyon naman yung mga kinaukulan para hindi sila naapektuhan dahil yung mga ginagawang kanal kayo dito sa kaban ng 2nd Street at ilang lugar ay halos ganun din kalaki. Kapag binungkal at ginawa, halos babaguhin lang nila yung forma pero ganun din kalaki. Kaya sabi nga nila panawagan ni DPWH sa Secretary Bestison na wag na sanang bungkalin yung mga magaganda pa. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbubungkal dito sa bahagi ng Caloocan. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Abay, makapuno na ng swimming pool yan. At eto na, Miss Jackie, sandali lamang, Don Carlos Pobre, sa ating Your Business is My Business. Eto na po, mabigan ang love letter ni Carly Diskaya kay Senate President Vicente Soto. Dated February, last month pa ito, ha? Tagal-tagal na pala yan, February 28, 2026. At ganito po ang love letter ni Carly Diskaya kay Senator Tito Sen. Hindi, para mas maganda yung yung pagbabasa natin, Miss Jackie. Dear Honorable Vicente Soto III, Senate President, through Honorable Panfilo Ping Lacson, President Pro Tempore and Chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Mas maganda kaya magbasa ng love letter Kaya bang gaya si Chadeli magbasa ng love letter? Ayan. Dear Honorable Soto III, warm greetings. Handwritten ito, ha? Ayan, nakita mo na, Miss Jackie, di ba? Mukhang ang ginamit pang pen pilot pa yata technical pen color blue. Color blue, ayan. With utmost humility, I write a letter to respectfully seek the compassion and kind consideration of your office. I am currently detained at the Senate detention facility since 18 September 2025. Tagal na. As day passes in detention, I have come to realize how fragile one's health truly is, especially when pain and discomfort become a big daily struggle. But now you're gone, you've left me. Lastly,
Lately, I have been suffering from frozen shoulders. Ayan. Frozen shoulders. Sumasakit yung balikat, Miss Jackie. Ayan. Constant pain on both sides of my lower back and difficulty breathing. Naku, la. Ayan. Particularly during the evening hours. This condition have not only caused physical pain but have also brought anxiety and sleepless nights. Parang kanta yun, di ba? As I fear that my condition may worsen without proper medical attention. Ayan. Ba't nawala yung background? Ayan. I humbly request permission to undergo a medical executive check-up, including a complete blood chemistry test, chest x-ray, and have a heart check-up. Wala, yung puso niya. Ayan. Oh, wala si Madam Sara, nasa Visayas, di ba? At the nearest government hospital or St. Luke's BGC. Oh. St. Luke's BGC, ayan na. Mahaba pero yung last portion na lang, ayan. Sana liit kasi, sabi ko i-print mo ayan. This appeal is not for comfort but for survival. Wow. And dignity as a human being. Thank you very much for your understanding and kindness. Respectfully yours, Pacifico Carly Diskaya II, detainee, Senate of the Philippines. Chup chup, mua mua. Dagdag ko na lang yun. Dagdag ko na lang yun, Miss Jackie. Ikaw naman. Ayan, so abangan natin kung pakicheck nga, Raymond, ha? Ayan na. Kung papayagan ito ni Senate President Tito Sen, magpa-executive check-up ang Carly Diskaya. O nga pala, Attorney Diskaya, Attorney Jun Samaniego, wala pa yan ang kaso ito, pero ang tagal na nakulong dyan. September pa yan. Your business is our business. Para naman sa ating negosyo, report mula sa Your Business is Our Business report, Pilipinas manghihiram ng 8.2 billion pesos sa JICA para sa rehabilitasyon ng MRT-3. Paharapin yung mga Marines sa Senator Ping, ha? At alamin kung saan din dinala yung mga 805 billion pesos, ha? Magkano lang to? 8.2 billion pesos lang to. Barya-barya lang pala sa pan-repair ng MRT. Ayan, pantapal doon sa mababa, maalis sa excise tax. Ayan, alamin natin ang report mula kay Don Carlos. Don? Manghihiram ng 8.2 billion pesos ang Pilipinas sa Japan International Cooperation Agency o JICA para pondohan ang rehabilitasyon sa Metro Rail Transit o MRT-3. Ayon sa Department of Finance o DOF, gagamitin ang pondo para maibalik sa dating kondisyon ng mga tren kung saan papalitan ang ilang mga bahagi nito. Madadagdagan din ng 4 pang bagon na kayang magsakay ng halos 400 na pasahero. Sa panig naman ni Secretary Frederick Go, investment ito sa usapin ng productivity at mobility hindi lang sa negosyo kundi sa buong bansa. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos at 43 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos Pobre, sa ating Your Business is Our Business. The road is long. Oy, happy birthday kay Kuyang Major General Reuben Basiao.
ng San Miguel Security Group ba? Binabati na ko yung General James Brillantes, General Romeo Vera at Yusek Charles Kalima. Oh, good morning Kuyang Rod Soto, ha? At kay Dr. Ferdinand Pagdilaw. Oy, sabi nga pala ni Mr. Michael Ismaygay, naku ha, opening pa lamang sa trading sa Forex, 58.50 na ang palitan sa dollar, Miss Jackie, ha? Taas, ha? Kaya yung dollar mo, itago mo na, Miss Jackie, ha? At yan ang kabuuan natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Oras, Miss Jackie. 10:11 na ng umaga. This time check is brought to you by